Hello everyone! Ngayon ay nandito tayo sa isa sa pinakakamanghamanghang tanawin sa Pilipinas, ang Batad Rice Terraces ng Banawe, Ifugao. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang mga fun facts. Rice cart po ang tawag po dito. Mga practical na tips. Hawak, buti na lang malamig. And full experience dito sa Batad na dapat nyong malaman bago pumunta rito. Hindi dapat madulas na shoes ang gamit nyo. Handa na ba kayo? Tara na! Time check, 10:58, elevation 837 meters. Ang taas. So kakatapos lang namin mag-drone shot or exact kakatapos na mag-drone shot ni John. Andito kami ngayon sa Maliko. Literal na Maliko talaga siya. Sobrang daming curve. So, sa mga pupunta dito, madami namang pupunta dito mga motor at saka mga sedan at lalo na mga SUV. Ano lang, kapag pupunta lang kayo dito, expect yung mga curve na daan. Tara na? Yes, tara na. So, umalis kami ng Makati 5, no? 5 a.m. 5 a.m. Then, matulog kasi ako eh. Walk up like this. 11 na. 11 na. Kumain pa kasi kami sa Tayog. Kumain lang kami sa Tayog. So, nag-NLEX kami, SETEX, T-Plex. From T-Plex, nag-exit kami sa Rosales, sa Villasis. And then, from Villasis, pumunta kami ng Tayog. And then, yung last na bayan ng Pangasinan, which is ang San Nicolas. So, from San Nicolas, pagpasok mo sa Vizcaya, Pangasinan Road, dun, Vizcaya and Pangasinan Road, doon mo mararamdaman yung curve. Yun yung umpisa eh, no? Yun yung umpisa na ng curve. Game na? Game. Let's go. 4 hours, 21 minutes. Kanya-kanyang pwesto dito ng mga kotse. Kasi ano eh, may iba na wala ka talagang pagpupwestuhan ng kotse. Madali lang kapag ka motor eh. Pwede kang mag-park basta yung safe na spot. Pero kasi pag kotse, kailangan mo talagang i-make sure na hindi ka sagabal sa mga dumadaan kasi nga matarik siya at saka ma-curve. So, kailangan talaga ng buwelo ng mga kotse. Tsaka dapat hindi ka obstruction sa mga way nila. I cannot compare sa mga ibang provinces. Yung sa lahat ng mga provinces na napuntahan ko, yung napahanga talaga ako is Ilocos Norte. Sobrang ganda. Tapos dito, ang ganda din. Ano pa lang to Welcoming committee. Welcoming committee pa lang to. Saan ba tayo pupunta? Secret! Mamaya malalaman nyo kung saan tayo pupunta. Pero siguro alam nyo na sa title pa lang ng video. Pero ano to, isa sa mga bucket list. Mahaba pa. Ang biyahe natin, 4 hours, 18 minutes kapag walang stopover, pag dire-diretso. Pag dire-diretso, 4 hour and 18 minutes. So, sabihin natin 4 hour and 30 minutes. Kailangan natin kasi gabihin tayo, madilim. Makahabol tayo bago magdilim. Taray, may taho? Taho ba yun? Nakakasalubong natin. Galing eh. Sana mabigyan ng justice pagka na-edit na natin yung drone video. Alam mo talaga siya yung nag-e-edit. Sino ba siya nag-e-edit ng mga video mo? Pag nag-e-edit na si John. Sinabi mo agad. Editor. Editor-in-chief. Editor slash, ano ba?
driver, Slash. cook, slash. Excited na ako. Malamig doon eh. We're now... We're dito now na. in Nueva Nueva Vizcaya. Oh, Nueva Vizcaya na tayo. Tulog muna kaya ako. Yung vlogger mo. Ano to? Ano pag-gising ko nandun na? Yung vlogger mo, mas lamang yung tulog kaysa sa vlog. Grabe, sobrang challenging. Parang ang hirap. Okay lang, huwag ka magdadala dyan. Akong bahala. Nag-enjoy talaga ako mag-drive pag mga ganito eh. Na long drive. Mhm. Mga pagod-pod, yan. Mga gusto kong drive. Yung mahabaan. Paliko na yan, pero inaantok pa din. Ay. Kanina medyo traffic sa bandang... Saan ba tayo na traffic kanina? Exit ng T-Plex or STX? Esitex. STX, no? Daming tao eh. Oo nga, mga pa-uwi Yung na ng nagtutol. probinsya. Ang daming pa-uwi ng probinsya. May nabasa din kami kanina na bawal magputol ng puno pala dito. This is a protected area. Bawal magputol. Kaya grabe yung gubat, ang kapal oh. No? Tingnan mo naman yung mga ugat ng puno. Talagang matanda na yung mga puno. Warning, landslide area. Nabilang mo na ba kung nakailang liko na tayo? Sobrang daming liko niya. Kaya pala mali ko. Ayan. Bawal magputol ng puno nang walang kaukulang permit. May ganito din ba kayong kumot? Kumot na ano yun, yung OG Ano? kumot. OG, sa lahat ng mga kumot. Kumot, tatay na mother of all kumot. Oo, mother of all kumot. Bigay lang sa akin to ni Tita Carol eh. Ay, binigyan ako ni Tita Carol. Ikaw, hindi ka binigyan. Pre, ako yung pamangkin, pero ikaw yung... Oo nga, no? Grabe. Oh my God. Ako nag-overshoot yung nasa likod. Paano overshoot? Yung mag-pass siya ng Okay. liko. Kaya mahirap pag hindi mo kabisado yung sasakyan mo. Engine brake ka lang dapat dito pag pababa ka na. Ubus yung Ubus brake. ang preno mo dito pag hindi ka marunong mag-engine brake. Walang signal. Oh, wala nga yun. Wala Wala pa lahat. din. Kahit anong network, wala. Paano kaya yung mga signal ng mga tao dito, no? Saan yung falls? Wow, may Asan? falls pala dito. Asan? Imugan. Siguro, Sa loob, parang, no? parang katulad sa Ilocos Norte. Next time daanan natin. Or magpalipad tayo ng drone. Ang kailangan kong panglakarin para mapuntahan yung falls. Naabot kasi natin yung oras eh. Ganda ng scenery ng kalsada. Kaya nga totoo yung kasabihan na yung mahirap na kalsada is papunta sa magagandang lugar. Nax. Saan mo nakakuha yun? Ano nga sa English yun? Difficult road leads to beautiful places. Imugan na tayo. Barangay ng Imugan. Tama ba yung pronunciation ko? Imugan. Okay. So, ilang oras pa biyahe natin? 3 hours, 43 minutes. Parang ilang minutes lang yung nabawas. Oo. 3 hours and 43 minutes. Anong oras na ba? 11:41. So, sabihin natin 12. So, datating tayo dun mga 4. May araw pa. Kailangan natin makaakyat ng may araw pa kasi baka mandilim, hindi pa natin alam yung terrain ng dadaanan natin. Ganda dito. Kaya ang unang-unang kailangan pagpupunta ka dito, bukod sa kondisyon ka, dapat kondisyon din yung kotse mo. Yun. Kasi pag hindi, magkakaproblema ka. Tsaka kondisyon din dapat ang bulsa. Exactly. Just in case, magutom ka, diba? Or may kailangan ng, mahirap kasing lumakad pag wala ako. Or pagka credit card, wala namang credit card na dito, so dapat magdala ka ng cash. Wala rin sigurong Gcash kasi walang signal. Pero nilagyan nila ng barrier. Oo, kasi mukhang mga nagla-landslide siya eh. Mukhang sesimahan nila. Inaayos pa lang. Ang gagawin nila? Sisimentohin. Sementohin. Umuho, oh. Sira yung pader. OMG. Eh, kasi bundok yan. Okay. Grabe. Nakaka-hele yung Yung liko na, Hindi, pati rin yung scenery. oh my God. Parang kasing ng, yung sa mga, postcard.
na naging totoo. Mm-mm. Yung mga nakikita mo lang sa postcard, ayun na siya. Grabe, di ba? Bihira mo lang makikita yan. Buti nga hindi umuulan eh. Welcome to Imugan. Life is precious but fragile. Drive safely. Slow down. Safe driving, save lives. Saves life. Okay. Mabagal lang naman tayo. 20-40. Oh, hindi mo naman kasi kaya mag-60. No, hindi kaya eh. Kahit naman gustuin. Kahit ka 40, baka hindi rin. Saan na tayo? Okay, nandito na tayo sa Santa Fe. Santa Fe. Nueva Vizcaya. Haritao is 21 kilometers pa. Dadaanan natin yon. Yes. Then, magpapagas tayo ulit. Bago tayo umakyat. Ulit. Ano ng elevation natin? Hindi na gumalaw yung elevation. Mukhang kailangan i-restart yung Start ko. yung Apple Watch. Paano ba yung nire-restart yan? You round the corner 4 a.m. Headlights through my window like sunlight blazing in. You lay your head down, square on the wheel, and that horn is sounding through the night's tender still. And I've got to thinking your heart ain't worth this pain. Charmed then when your song rang true. Now cold distant memory, that version of you. First came the cocaine, then came the bud. Aritao, Camp Aritao. Nasa Aritao na tayo. So, 3 hours na lang nandun na tayo. Mag-go 1 o'clock na, so 4 o'clock. Magsa-sunset na by that time. Do no more talking or crying out in vain. Welcome to Banawe! Sa wakas! Woo! Grabe, ilang oras. Ano tayong picture? Time check, 4 o'clock. Exactly 4 o'clock. We are now here in Banawe. Two-way. Yung daan, may mga ginagawa ding daan. Holiday kasi ngayon eh. So, hindi natin sure kung ganito yung sitwasyon kapag ka sa normal na araw. Para siyang Parang yun sa Baguio. Baguio. Yun sa Baguio. Oo. Ganyan naman. Sabihin ko sana, para siyang Baguio. Pero hindi siya Baguio naman talaga. Kasi baka maligaw tayo. Baka ibang resteresis mapunta. Oo, maligaw tayo. May ano tawag doon sa parang sa Shell, yung parang ano niya, Alin? yung sa gasoline station ng Shell, yung kuhanan ng gas, ng fuel pump. May nakita kong fuel pump doon ng Shell. Weh? Oo. So may maliit na Shell doon, parang take out ng ng McDo. Di ba merong sa McDo meron yung ice cream lang yung tinda? Oo. May ganun din dito. Nakaka-amaze yung ano nila yung mga bahay.
Tsaka yung mga linya ng kuryente yata to, tubig ba yan? Kuryente yata yun. Hindi ko kuryente yun. Tubig is nasa ilalim ng lupa. Hindi. Yung ayun, nakita mo yun, tubig yan. Ito, itong blue. Ito, Really? tubig yan. Parang ang lipis. Kaya nga na-amaze ako, ang galing eh. Parang nila nalagay yan dyan. Blue na yun. Curious eh. Ayun sa mga pader-pader. Diba? Oo nga. Pero I wonder kung tubig ba talaga yan. Kasi, kaya ba niyan pressure ng ganyan? Kailangan nakatiwangwang lang ng ganyan. Yun, ang dami. Oo nga eh, no? Hindi naman kuryente yan, taba. Pero, kung water yan, hindi yan mabibend, babe. Kasi yung pipe is Parang straight lang. hose siya, parang hose. Oo. Hose. Diba yung Okay. Gets. Barangay Puitan. Ano ata yung to? Hindi, okay na. Skola. Ay, meron silang parang yung pang-deliver ng mga tali. Hindi mo nakita? Parang may baging-baging na Okay. Kasi nga mahirap yung nila. Oo. Akyat baba. Edi ganun na lang yung system nila. Galing, no? Nakita ko parang may damad. Ay, may mga... Baby, excuse me. Parang si Spark. Spark! Time check. 4:31. Lapit na tayo. Sabi dito, 12 minutes. Nandun na tayo. Ito yung pag may nakakita kayo ng Batad and Mayoyaw, pag may nakakita na kayo ng ganitong portion, huwag kayong diretso, dapat mag-keep left na kayo. Tapos, pag keep left nyo, wala ng Google Maps. Okay na siya, detected ng Google Maps. Okay? So, balik ulit kami. Pag nasa parking na kami ng Devora. Para makarating sa Batad, hindi ka lang basta sasakay ng bus at lalapag diretso ng terrace. Pagkagaling sa Batad, Saddle Point, kailangan mong mag-hike o maglakad pababa sa bundok mga 30 minutes hanggang 1 oras, depende sa bilis mo at sa kondisyon ng trail. Sa bawat hakbang, makikita mo ang tanawin, ang linya ng palayan, ang pagkakaayos ng terraces, ang small village sa gitna ng amphitheater shape na siyang nagbibigay ng kakaibang aura sa Batad. Hello guys! Nakapag-parking na kami ng kotse doon kay Kuya Jun. So, ngayon maglalakad na kami papunta sa mismong transient. Ginabi na rin kami. Naglalakad kami ngayon papunta sa Batad Pension PH. Maulan po ba dito lately, Kuya? Minsan. Ay. Hapon, umulan. Ay, sana wag bukas kasi magtutour po tayo. Ay, ano pa pangalan niya? Jaguar. Naku, Jaguar. Kayo lang po ba yung kasama namin bukas o kasama din si Kuya Jose? Okay, kayo lang po. Ano po kayo dito? Tubong, ano po? Batad. Tubong Batad. Pag-isipan po namin maigi kung kaya po namin yung... Kasi 45 minutes na lang pala. From highest point, 45 minutes na lang. Yung Papuntang falls, sabi ni Kuya. Pero feeling ko 1 hour yun eh. Parang ganun. 45 minutes kapag lokal. Oh, Pagka taga Manila, Taga Man- 2 hours. Oh, Panipay. let's take 2 hours from your hotel to the falls, including the highest point. Including taking photo. pag ikaw No talaga. name you, ma'am. Po? No name you. Bina po. Bina. Opo, kayo po. Hubert. Hubert? Yeah, Hubert. Who? Yeah. H? It's you. H-U. Hubert, okay.
Ay, Diyos ko. Gas-gas yung legs mo. Yeah. Ano pong lingwahe nyo po? Ugaw lang. Ifugao po ka. Ifugao po. Ano pong tawag sa lingwahe na yun? Ayangan. Ayangan. Mayroong tuwal eh. Ano po yan? Mga nalaglag po na boto? Hindi, tinaga niya kanina kasi gagawa dito sa refracting. Ah, ay, dahan-dahan. May, may signal po ba mamaya? Wi-Fi po. Ay, wifi. Sige po, paano ko, Good sir sila. okay po. Pero paano po namin kayo makukontak mamaya? Bukas po. Sabihin ko kay Jose. Ah, sige po. Ginabi na po kami. Hindi namin nakita yung sunset. Sobrang lamig po ba ng falls po? Hindi naman masyado yung mga puti pa naliligo. Umaga. Medyo malamig po. Malamig pa rin po nun. Di na po. Ay, ang dami palang mga transient dito. Hillside, Simon's Viewpoint, Ritas. Ay, doon tayo sa Batad Pension. Ano po tong blue na to? Kasi kanina pa po namin nakikita yan. Water pipe. Ay, ang galing mo, babe. Tama ka nga. Water pipe po pala talaga siya. Naku, ang mahirap nito pag paakyat na. Grabe, gabing-gabi na. Ang dami rin pong naka-check-in sa iba po. Oh, nada. Kaya nga, ang daming naka-park po kanina eh. Bawal mahina tuhod dito. Naku, warm up pa lang to. Lagot tayo bukas. Bukas final. Final training. Warm up. Ayan. Welcome to Batad, Banawe, Ifugao. UNESCO Heritage Site. Approved. Grabe, kanina ang dilim. Tapos ngayon maliwanag na ulit. Opo. Sige po, kuya. Pero parang maganda nga po yung 5. Ay, ano po muna tayo? Sa sunset po, sa highest point po muna. O nga, no, paano tayo kakain? Para kumain po ulit. Oo, tapos balik din doon sa papuntang. Falls? Kasi yung mas maganda kasi, Falls po muna. Ano pong mas maganda, kuya? paluto tayo ng pang-lunch doon. Tapos ihahatid po saan po? Ano pong mas maganda po, Kuya Hubert? Sige po. 6 o'clock po sa transient. Ay, may mga ano sila, souvenir. Ay, hello, Tabibi. Hello, Tabibi. Ito yung Simon's Viewpoint. Wow. Sige po, Kuya. Ay. Ano po yung sinusunog? Damo? Damo po? Oo. Okay. Para siyang ano, yung nasa kalendaryo tapos ginawang totoo. Ganda. Yun po yun. Bahay. Okay. Yung puti po doon? Kasi yung pension house dito. Doon. Okay po. Goes from there, Opo. you go down to the square. Into that blue house. Opo. From there, you go down also. Okay. Sa falls po na po yun. Naku, lagot pala tayo bukas. Punta na po tayo sa pension house. We're here now. Oh, meron din. Nadadaanan natin ngayon yung Batad Elementary School. Oh, may pasok mga bata? Ha? Wala? Wala kayong pasok? Okay. Kala ko may pasok kayo. Batad Elementary School. Kasi holiday. Ay, ba't nasa school sila? Ang tarek. Kaya malalakas yung katawan ng mga taga dito. Kasi tignan mo araw-araw nila. Exercise to. Grabe. Sobrang tarik ng daan. Dito na sa Batad Pension PH. Hello po. Napagalitan ka tuloy. Nagalit sila sa'yo. Ito po. Ay, Ito sa akin. thank you po. So, ito po pala ang ating room. Nandito tayo sa Batad Pension PH. So, we have a small room here. Good for 2. With table and then chair.
everyone, good morning. We are now here in Batad. Hindi na kami nakapag-update kahapon kasi sobrang nakakapagod yung hiking. Hindi siya hiking eh. Papunta pa lang sa hotel. So warm up pa lang siya. At saka sobrang gutom na rin. Nag-dinner kami kaagad ni John. Tapos, ang nagustuhan ko dito sa transient namin, ipapakita ko sa inyo. Kasi ang nirequest ko doon, ang nilagay kong note is malapit sa veranda, tapos non-smoking room. So, ito yung room namin. Ito yung room namin. And then, pagka konting lakad lang, kita mo na yung Batad. Rice terraces, diba? So, ito agad yung makikita mo na view. Tapos, konting lakad lang, andito na yung restaurant nila. Ito yung marker nila, Batad Pension P8. And they're pet-friendly too. Mahilig siya magpa-pet. Kapapit ka na. Kahapon, siya naku, mas masarap ang belly rub. Ang belly rub. You want belly rub? Magugustuhan kaya siya ni Tyler. Gaaway. Mami, parang may hinawakan kang dog. Ganon. May hinawakan kang ibang dog. Saan ka ba nagpupunta, Mami? Ganon. Quick tour tayo sa transient house nila. So, ito yung CR nila. Common bathroom for boys and for girls. And then, this is the shower. Okay. So, yung shower nila, may heater. Kailangan natin ng heater sa panahon ngayon. Meron akong guard dog. Laging sumasama. Tapos, ito yung view sa restaurant nila. Ang ganda. Tingnan natin yung menu nila. For those wondering kung how much yung food nila, we have to understand na sobrang layo ng location na to. Sobrang hirap ng mga supplies dito. Except for rice, of course. But when it comes to other supplies, so nakita namin yung may parang mode of transportation sila pag-move ng mga supplies from one point to another. Kailangan pa nila ng parang lubid para mapadali yung transportation nila. Okay? So this is their menu. Quick lang. Then their all-time Filipino favorite. They have adobo, of course. So, may mga sizzling plate. Another one is for breakfast too. Pancakes. Yeah. I think we have another one. Okay. Yeah, the last page. For the drinks. So this is their food menu of Batad Pension and Restaurant. They're called Batad Pension and Restaurant or Batad Pension PH. And also, kahapon pala, kinumpute ko yung biyahe namin. We left Makati ng 5 a.m. and we arrived here ng 5 p.m. So that's 12 hours. So sa 12 hours na yun, may kasama na yung kain, pictures, shoot ng drone. So if walang mga ganon na extra activities, kaya ng 9 hours ka. So, kawawa yung driver. Bago kami umakyat sa pinaka-Banawe, nagpa-gas muna o nagpa-fuel muna kami, nagpa-full tank. Ang pangalan ng location is Bayumbong.
So sa Bayumbong muna kami nagpa full tank bago kami totally umakyat dito sa Batad kasi we don't want na ma-short sa fuel and we want to make sure na kaya ni Murphy yung fuel niya. Pero good thing from Makati to Bayumbong half lang yung nabawas kay Murphy. So Murphy is very underrated car. He is a sedan and then napaka fuel efficient niya. Next. Alam niyo ba na ang Batad Rice Terraces ay tinatayang mahigit 2,000 taon na ang nakalipas ang pagkakagawa? Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ito kasama sa UNESCO World Heritage Site na Rice Terraces of the Philippines, Cordilleras. Bagamat may ilang bahagi ang na-repair or na-restore, marami pa ring mga halamang tinatamnan. Tulad ng katutubong palay na tinatawag na tinawon, ay ginagawa pa rin ayon sa tradisyonal na paraan ng mga Ifugao. Ang Batad ay hindi lamang tanawin at agrikultura. Ito ay tahanan ng kultura ng mga Ifugao. Ang kanilang pananaw sa lupa at tubig ay may kahulugan. Sa bawat pagtanim at pag-ani, may kasamang seremonya bilang pasasalamat sa kanilang mga ninuno at kanilang kalikasan. Magkape muna tayo. Iniisip pa namin kung bababa kami dun sa may falls or hindi. Kasi baka hindi kaya ng paa. Kasi masyadong malalim. Pero tignan natin mamaya. Kung kaya ng powers natin. Maganda dito pero kailangan may training yung binti mo. Pag aakyat baba ka kasi. Masakit sa paa pagka hindi ka sanay mag-akyat baba. Tapos mabibigla ka. Pero ang ganda talaga niya. Sobrang ganda ng view. May baho na nga kaming adobo tsaka kanin. Para mamaya kung sakasaling may isip namin tumuloy. Pero tignan natin kung kaya. Sa highest point lang sure yun. Pero yung sa falls, ewan ko lang kung kaya. Bahala na. Tignan natin mamaya. Sabi nila, from dito daw is 30 minutes na lakad. Pag pupunta ka dun sa highest point, lakad na akyat baba din sa gilid mismo nung terraces. So, siguro yun kaya. Pero kung isasabay mo yung papunta ng falls sa isang araw lang, baka hindi kaya ng pag hindi ka sanay. Kasi syempre, pag sa Manila, hindi ka naman akyat baba lagi. So, dito mo lang siya gagawin. Kaya baka mabigla yung katawan mo. Hindi ka na makatayo kinabukasan. Magdadrive ka pa pauwi. Diba? Pero let's see. Pagdating ng highest point, dun tayo magdi-decide kung kaya natin bumaba ng falls. Pero gusto ko din siya mapuntahan dahil bihira ka lang naman nandito. So, might as well gawin mo na kung kaya. Pero kung hindi, huwag mong ipilit kasi baka hindi ka makauwi. Lalo na kung ikaw yung magdadrive. Medyo mahirap kasi. Okay, pagkatapos nito, nililigo na yung isa eh. So, pagkatapos niya maligo, pagkatapos kakape muna ako. Pagkatapos nito, tsaka ako naman. Tapos tsaka kami pupunta doon sa highest point. Mamaya, let's see. Pero nagpalipad na ako ng drone kanina eh. Ganda ng view. Sobra. Ewan ko kung kayang i-justify ng drone yung makikita ng mata mo pag ikaw mismo nakakita ng personal. Kaya mas maganda talaga puntahan nyo. 10 hours drive ko siya nakuha from Manila kasi maraming stopover. Medyo challenging yung dun sa may Maliko. Pagdating mo ng Pangasinan, talagang legit na Maliko talaga yung daan hanggang makababa ka ng Nueva Vizcaya. Tapos medyo kakalma siyang konti. Tapos pag paakit ka na naman ng Ifugao, yan na naman. Liku-liko na naman siya. Pero worth it talaga. Pagdating mo naman dito, ganyan yung view na makikita mo. Sulit. Promise. Hop, yeah!
Hello guys. Papunta tayo ngayon sa highest viewpoint. And then, after that, we're going to Tapia Falls. Ilang minutes po, Kuya Yugo, yung ano po? Papuntang highest viewpoint. 1 hour walk. Pagka turista, 2 hours. Pag sa local ba na? So, time check, 9:21. Well, nandun tayo. Pwede na tayo mag-lunch. May baon kaming lunch ngayon. Ando na po tayo 11 sa highest viewpoint. Waterfalls! Sa highest viewpoint po muna tayo, Kuya Hubert. Okay. Ang daming mga tabibi. Kuya Hugo, bakit po wala pong tanim ngayon? Naglilinis pa lang. Naglilinis pa lang sila. Naglilinis po. Okay. Inaani na po yan? Tapos lang yung ano. Kailan po nag-ani? July. July? Ay, nahuli po. July yung ano yan. June, July, nahuli po pala kami. June, July po pala yung anihan. Tapos ngayon po, nalilinis po ulit. Kailan po ulit magtatanim? January. Okay, tapos, magsisimulang magtanim sa December. Tapos, ano po, gaano po katagal bago tumubo? 4 months. 4 months! So you harvest. Before you harvest, ipupunla tapos ita-transplant. 1 month yung punla. Or more than. More than 1 month. 1 to 2 months yung punla. 1 to 1.5 months yung pagpunla tapos ita-transplant po. So you transplant is 4 months. After transplant, ilang pong buwan po ulit? 4 months. So parang sumatotal almost 6 months nga. 5 months. Okay, 5 months. Binibenta po ba yan sa... Hindi po. Bawal po? Hindi naman bawal. Okay. So, pang consumption lang. Pang sa mga tao lang po dito? Okay. Bawal pa, hindi naman sa bawal. Consume lang po sa mga tao po dito. Gawin po pala. Good morning po. Good Morning. Tanong natin sila, mahirap ba? Sakto lang. Sakto lang. Pauwi na pag nandun ka sa gitnang hirap. Maghirap na. May oras pa tayo para magbago isip. Wag na, wala na. Ano pong tawag po dun sa, ano nyo po, yung tinatanim po dyan sa rice terraces? May mga tinawon. Tinawon? Yan, tinawon rice. Yung po ba yung kinakain namin ngayon? Siguro. Siguro. Hindi ko nakita kasi may mga maraming may mga Ilan po? Okay. mga variety. Variety. Ay, iba-iba. So by portion po yung mga rice terraces para hindi po magkalituan na ito, Oo, sticky oo rice naman. to. Okay. Kumbaga, yung isang terrace o lahat yung red rice or white rice. Okay. Depende sa tao kung ano gusto Opo. mo. Ang galing naman. Pero ano pong mas madaming portion, yung red rice, white rice, or yung sticky rice? Parang pareho naman. Pareho naman po. Depende sa may-ari kung yun. Okay. Pero minsan, pag iluluto nila, parang paghaluin nila. Pinaghalo, oo nga. Sticky rice, parang yun yung ginagawa nila sa rice wine. Sa wine po, Oo. Yung sticky rice. yung sticky rice. Magkano po 1 kilo po ng red rice po dito? Pagbalik natin, may yung matanda doon, nagbabayo ng... Pwede tayo bumili. Oo, pagbalik. Ayun. Pagbalik po. Kahit mga 1 kilo, 2 kilo. Nakasalok yan. Dito po, fresh water po yan. Diba? Pwede tayo kumuha ng tubig dito. Ito po yung spring water. Ito pala yung iniinom natin kanina. Opo. Okay, thank you. Galing doon sa loob ng bato. Galing talaga sa bundok talaga. No? Ay, madadaanan pa po ba ulit tayo? Kuya, na ganyan? Wala na. Yan na lang po? Okay, re-refill po ulit ako. Sige po. Taas. Morning po. Kuya Hubert, ano po? Ano pong pinakamalamig na buwan po dito? Sa December. December. 3 p.m. to 4 p.m. lumalamig na. Once in a while, maganda mag-gantit. Once in a while. Kuya Hubert!
Grabe. Kuya Hubert, wala po kaming exercise. Final na. Good morning. Morning po. Ang galing ng mga aso dito, no? Sinasamahan yung mga amo. Tyler kaya, siya sa Travis. Masasamahan ako. Ang ganda, babe, oh. Look at the view. Nasa 1/4 pa lang tayo. Grabe. Paano nagawa tong hagdanan na to? Paano nagawa? Grabe. Pahinga muna. Grabe yun. Araw-araw niyo po itong ginagawa, kuya? Paminsan-minsan lang. Okay. Kayo po ba yung tour guide po ng Batad Pension PH? Wow. Sige po. I-note ko po lahat yan. Last na ginawa natin to sa 100 Islands, no? Pagka nasa highest point na po tayo, yung papunta po sa falls, pababa na po. Hindi na po paakyat yun. Okay. Kamusta mga tuhod-tuhod natin? Ang tarik. Sabi doon, may mga nag-hike daw dito na mga senior din. So, kung kaya ng senior, nakakaya naman sa mga, bata. Diba? Wala kasing exercise eh. Ito yung mga madadaanan nyo. Forest. Tapos may mga makikita. Mga chicken. Ramdam nyo ba yung hingal ko? Yung ba yung highest point? Yung may mukhang malapit na. Mukha lang. Welcome back, guys. Wala na akong paa. Hindi ako na-inform na mawawala yung paa ko. Ngayon. Grabe. Pang Manila lang yung paa ko eh. Grabe, nakakabilib yung mga taga dito. Isipin mo, basic lang oh. Si Kuya naka-jacket pa nga eh. Si Kuya Hubert. Samantalang ako, mas matindi pa yung hingal ko kaysa sa kabayo. Pangpatag lang talaga itong paa ko. Grabe. Pero napakaganda naman. Yan ang makikita mo dito. Yung view na yan. Ganito yung lalakaran. Sobrang kipot. Kaya dapat iingat dito kasi napakakipot ng akyatan. Pag nalaglag ka dyan, diretso ka dyan. Grabe. Oh. Suicide pag nalaglag ka. Oh. Ay, nako. Yeah, Rico. Okay. Ano po yan, Kuya Hugo? Ano to, tubig po na galing Bukal din? Hindi. Madumi na po yan? Sa palayan. Patubig daw to sa palayan, babe. Linis ng tubig, no? Ito, from here. So, ito pala yung patubig sa palayan. Last akyat na po ba yan? Kuya. Dire-diretso na po tayo? Tapos sa kabila, ganito yung... Ganito daw kalit yung mga dadaanan natin mamaya, babe. Ang lilis ng tubig. May pahingaan po ba dyan? Paano pag doon ka nakatira, tas hinutusan ka bumili ng toyo? Ano nang gagawin mo? Grabe yung daan. Malapit na tayo sa highest viewpoint. Sa wakas. We are here sa highest viewpoint. Finally! Ang Batad ay may amphitheater shape, parang isang malaking mangkok o arena ng palayan. Hindi siya straight horizontal terraces gaya ng ibang parte ng Cordilleras.
Ang hugis na ito ay nagbibigay ng dramatic na tanawin. Kapag golden hour, makikita mo yung hugis ng curve ng palayan na umaakyat sa bundok. Maraming turista ang nagsasabi na ito ang pinakamagandang terrace view nila dahil sa kakaibang layout. Ayon sa kasaysayan, ang kung paano ito ginawa ay bunga ng tradisyonal na pagsasaka ng mga Ifugao. Ginagamit nila ang natural shape ng bundok para gawing terraces at dahil rito lumitaw ang amphitheater form na ito. Pabili po ng water po. Pwede naman gumulong-gulong pa baba eh. Isang oras pa akyat, 5 minutes pa baba. Patingin po ako kung nung malaking maliit. Yun nga lang, hindi ka nakatayo. Diba wala yung buto-buto mo dyan? Dahil pa ni Gucci, hindi nahirapan, hindi man lang hiningal. Oy, good boy yan, Kochi. Galingan. Lalaki po, no? Okay, Kochi. Ay, tinawag yung pangalan mo. Breed ng dalawang pinamatalinong aso. Ito yung bahay natin, 18th floor, diba? Hagdan mo yung paakit baba ng 5 beses. Yun. So, ilan yung... 200. 800 tayo kanina eh. Oo nga eh, 200 200 pa lang inakit natin. 200 meters yung Tapos inakyat. lalawit na yung dila ko. Gano'ng kataas yung building? Magpapalaglag na nga ako kanina dun sa akin. Ate, pakilala mo sa akin sino nagdala ng rep niya. Ang galing. Gusto mo lumakas, trabaho ka dito. Oo nga po. Stay ka dito sa Buhat linggo. ka lang, babayaran ka pa. Pagbalik mo sa Manila, hindi ka nakilala. Sigurado payat Payat ka ka na. na eh. Pero mas nakabilib yung nagdala ng ng Red Horse kasi naisip pa nila yun. Umakyat dito. Red horse. Sa hirap ng pinagdaanan mo. Oo nga naman, masarap uminom. Kaya nga iniisip ko nga siya kanina, paano kaya siya nakaakyat dito kanina? Kaya nga eh, isipin mo paano nakaakyat tong rep na to. Dadaan doon, di ba? Yun yung malupit. Hello. Kapag tinitingnan mo yung mga batong pader ng terraces dito, mababatid mo yung sipag, tiyaga at karunungan ng ating mga ninuno. Walang makinarya noon, ang mga bato, lupa at tubig ang ginagamit nila. Ang sistema ng irigasyon ng Batad ay kamangha-mangha pa rin. Mula sa bundok, tumutulo ang tubig, pinapahanay sa mga natural na kanal at pader ng kawayan at bato. Hanggang sa makarating sa ibabaw ng terrace, dahil dito, kahit sa tag-ulan o mainit na panahon, nakakaya pa rin nilang mapanitili ang basa ng palayan. Ang pagiging self-sustaining nito ay isa sa mga dahilan kung bakit ito naging mahalagang bahagi ng kultura at kabuhayan ng Ifugao. Pagdating sa highest viewpoint, may makikitang statue na tinatawag nilang rice guard. May rice guard na babae at lalaki. Ayon sa mga lokal, ang rice guard ay sumisimbolo at pinaniniwala ang nagbabantay sa pananim at nagbibigay sa kanila ng masaganang ani. We are now here in the highest viewpoint. Grabe. So, umalis kami doon ng past 9, tapos mga nakarating kami dito ng around 10. So, parang almost 45 minutes kami nag-hike. And then, it's really worth it kasi sobrang lamig ng hangin dito. And then, if makikita mo sa view ngayon dito, yan. Sabi ni Kuya Hubert is kakaani lang ng mga palayan dito kaya makikita nyo walang mga tanim sa mga ibang part. Pero may ibang part na green pa din eh. Pero dito, kalimitan mga tubig na lang. Sobrang lamig ng hangin dito. Kaya kapag nakapunta kayo dito sa Batad, sikapin nyo na mag-hike papuntang highest viewpoint. It's really worth it. May mga dog din dito. Wag away. Wag away. At ano pong tawag dito? Rice guard po ang tawag po dito. Tapos ito yung lalaki. Tama po ba? Tapos this one is the babae. Dadadaing bulol. Rice guard. So, ito pala yung mga rice guard nila. Ano nga po pala yung purpose? Bakit may rice guard? Nandun po talaga siya sa rice. Okay.
Doon sa hut, Opo. sa native house. Ah, Doon okay. talaga yung, ano ba yan? Pinapantayan yung, Ani. oo. Ani. Okay. Binabantayan Kasi nung may ginagawang, usually, may ginagawa na siya yung ritual. ritual po. Okay. Tulad doon, oh. Saan po? Doon sa may village doon. Doon sa, Ah, okay. Yung may mga hut doon. yung may nipahat. Okay, may nipa hut. Oo. Meron po dong Meron yung nakatambak na, rice gourd. hindi, yung rice, yung palay. Opo. Tapos yung may bulo talaga doon. Bulol. Oo. Bulol? O bulo? Bulo. Bulo? May L pa ba? Oo. Bulol. This is the female rice gourd. And this is the male rice gourd. Sa mga pupunta dito sa taas, may mga souvenir din dito sa highest viewpoint. May mga pagkain, chips, chocolates, and then may red horse, water. Tsaka may mga ref magnet. Oh, may raincoat din in case na uulan. Ang ganda naman nito. Oh, may Sunmig Pilsen. Tsaka may malamig din silang mga inumin, water, Gatorade, Coca-Cola, Mountain Dew. And then may Wi-Fi din sila. Ito yung current na prices. Depende sa oras. May 5 pesos per 1 hour, 10 pesos per 3 hours. Dito lang yan sa highest viewpoint. So ito yung drone. Pababa na kami from the highest viewpoint. Are you ready na? Pag may naiwan ka, ikaw na pabalik ka. No. No. I'll pay 500 for someone. So, ibang way yung bababaan namin ngayon. Hawak. Ay, buti na lang malamig. Tignan nyo to. May mga dumadaloy na tubig. So, sabi ni Kuya Hubert, or sabi ng tour guide namin, is para yan sa patubig ng rice terraces. Diba? Ang linis. Bababa tayo dun sa blue house na yon. Ganyan ka-stiff yung daan dito. Grabe, sobrang narinig nyo sa background ko, yung water. Ganyan kayaman ang tubig para sa mga rice terraces. Sobrang lakas ng agos ng tubig. Nangyari sa'yo? Ha? What happened? Huwag ka titingin kasi sa baba. May hawakan naman. So, safe pa din. Lamig ng hangin. Si Kuya Hubert, di na maulan at saka hindi na rin maaraw. Kaya, hindi mahirap umakyat at bumaba. Yan, kapag ka walang palay, ganyan siya. Empty. Ganito yung view niya pag nasa almost gitna na. Yan. Hindi masyadong hingal na. Madaming bundok. Kuya Hubert, basic lang eh. Kaya sa mga pupunta sa highest viewpoint, as much as possible, dapat less gamit lang kayo. Kasi nga, matarik yung daan. Kailangan yung walang masyadong bit-bit. As much as possible, one bag lang para makapag-focus yung kamay nyo sa mga hawakan, sa mga pader na pwede nyong hawakan din. Diba? Kasi stiff talaga siya. Pag sinabing stiff, stiff. Tsaka dapat, wear your sunscreen. Wear your sunscreen, protective eyeglass, and then comfortable na clothes. And also, sunglasses. May mga eyeglasses kasi na may pang protection na rin sa mata eh. Kasi tirik na tirik talaga yung araw. So ito yung other way if ayaw nyo nang dumaan ulit dun sa kabila. Tapos kanina, nakita nyo na may pwede rin kayong inuman na spring water.
Malinis din naman kasi yun. Kasi galing yun sa bundok. Okay? Iniinom yun dito ng mga lokal. Siyempre, yung asawa ko, antayin ko pa din. Come here. Tara na. Sanayan nga lang daw. Tara muna ako ng tuhod mo. Ay, may water. Kaya ito pala yung palay. Kapag ka nakatanim siya dito sa rice terraces. Ganyan. Yung kalaban mo dito is ano eh, yung bigat mo eh. Tsaka yung gravity. Naks. Sumascience. Tsaka dapat yung magandang shoes. Hindi dapat madulas na shoes ang gamit nyo. Kasi, pag hindi kayo sanay, madudulas kayo. Yan. Papahinga muna kami ulit dito sa Blue House. Ganda dito. If gusto nyo ng nature talaga. Legit na nature dito. Ayan. Another akyat. Ha? Parang challenging din yung pag-akyat. Konti na lang. Ito yung... Wow. Parang mode of transportation nila ng mga goods. Dito. So, gana nila yan gamit to. Grabe yung engineering nila. Very smart. Tsaka may mga sunflower din pala. Hindi ko alam kung nakikita siya ngayon. Pero may mga nakatubong sunflower din. Napahinga muna tayo ngayon dito sa Blue House. Tinatawag na lang mga lokal to na Blue House eh. So, crackling, piatos, Gatorade. Nagito ko tanong yung ate. Ano? Ate, nakakapag-deliver ba dito yung Shopee at Lazada? Ha? Hindi! Akala ko nakakapag-deliver. Tapos dun yun na po kukunin. Okay. Marami naman yung pupunta dito yung Shopee. Mas deliver yung mga rider, nakita mo yung motor dyan, no? Gabi. Kaya namin sa Shopee yung motor. Tapos order mo pa isa-isa. Mas maganda na siya kagabi. Mas maganda siya pag nakita mo yung malapitan, no? Grabe, ganda. May nagtatanim nga eh, oh. Oo nga. Naglilinis. Hindi, nag-ano ng seatbelt. Parang inaano. Pupunla. Okay. Tapos, Lahat din sabay-sabay tinataniman niya. Hindi naman. Pero parang magkasabay-sabay na kasi pero hindi one day lang. Buwan. Buwan, abot ng isang buwan bago matapos or Hindi kaya ng ano yun. Pag naani po tong lahat ng rice terraces na to, good for ilang buwan po yung kanin? Ay, bigas po. Depende pa din. Kasi may mga iba na hindi pare-parehas kasi ang may iba na mas maraming terraces, may pamilya na dalawa lang, parang ganyan. Kaya pag konting terraces mo talagang ilang buwan lang, mga... Ubus agad. Pero pag marami, pwedeng aabot sa isang taon. Opo. Okay. So, bawat may mga portion dito per family po? Talaga? Yung pag-ani dito is depende sa dami ng terraces na meron ka per family. So, kung madami yung terraces mo, mas madami kang ani. Pero may mga family kasi na dalawa lang yung nagko-consume nung inani nilang bigas. So, bawat mga terraces dito may mga portion per family. Pero, yung mga inaani nila dito is kinukonsume lang mismo ng mga lokal. Kung may sobra raw, binibenta nila sa iba, pero priority ang mga lokal dito. Favorite cracklings. Sarap. Never change. May baon kaming pang lunch ngayon. Dito, nagpaluto na kami kaila ate.
sa transient namin ng adobo. Safe. Safe pang hike para hindi mapanis. Ang kainin na namin dito. So, hindi na tayo pupunta ng falls. Okay lang yan. Madami pa namang next time. Adobo. Pork adobo. Ang maganda dun sa transient namin, ang laki ng serving nila lagi. Ang laki ng serving nila. Oh, wow. Dinadayo rin talaga to ng mga foreigner. Itong Batad Rice Terraces. Kasi maganda man talaga. At saka UNESCO Heritage Site to. Hindi lang siya tourist spot but it's a UNESCO Heritage Site. Sarap ng adobo. Matatalil yung mga taga-Ifugao. Oo. To the point na nagawa nila to. At saka may proper water system yung mga bawat terraces. All. Isa pa sa mga unique experience dito sa Batad, walang signal sa lahat ng network. Oo, kahit anong SIM card mo, dead spot lahat. Pero huwag mag-alala, may solusyon naman. Ang internet dito ay via Wi-Fi voucher, bibili ka sa mga homestay or tindahan. Ganito ang itsura niya. Kailangan mo mag-connect sa Wi-Fi nila, tapos i-enter mo ang code sa voucher para makapag-online. Kaya kung kailangan mo magbayad, tandaan, cash basis halos lahat dito. Pero pwede kang mag-bank transfer basta nakakonekta ka sa Wi-Fi. At kung gusto mong makatawag gamit ang mobile number mo, pwede kang gumamit ng voice over Wi-Fi. Kung gusto nyo, gagawa ako ng tutorial vlog kung paano mag-enable ng voice over Wi-Fi para kahit walang signal, tuloy pa rin ang tawagan. Just comment below kung gusto nyong gumawa ako ng video tutorial na yon. Yung original ni Pahat. Laki mo namang manok. Ang laki ng manok. Nagbabayo. Hello po. Ay, hello po. Magandang hapon. So yung nabali nga ito, yung natapos ng hinayos po sa Vegan. Ah, okay po. Ang galing. Organic rice. Ayan. Kayo po yung gumawa po neto? Sticky rice po? Hindi po, parang kanin. Kanin. Kanin talaga. May organic rice po dito ng Batad rice. Nice. Okay. Opo. Hanap ko atin. Gajum kan pa hece. Oo. Gajum hece ko hece. Mid an ahit. An maet ko. Kanila na. Ah, ang galing. Ang galing. Ilang beses po dapat yung ganyan? Hanggang humiwalay yun. Tingnan mo, pag kalahati na yung ng ano, tatahipan mo. Waan siya nga alis atap yung mga... Ah, okay. Kailangan maghiwa-hiwalay po? O, tapos iulitin mo din. O sige, kami dalawa para makita mo kung...
Oh, kailangan may buwelo. Mali yung hawak ko eh. Galing Kun eh. etang nung katok ti. Tapos maghihiwalay na yung laman Oo. dun sa balat. Tapos Tapos tatahipan. tapos ganito na yung Ah, nangyayari opo. dyan. Oo. Kuya. Hindi, kailangan pang ganunin. Tapos ilagay mo dito, tapos tatahipan mo Oo. para wala yun. Ganun pala yun. Matrabaho pala yan. Yung taim. Haim. Oo. Ana dyan eh. Kailangan. Okay. Para maiwan yung bigas. Ang galing mo naman, Kuya Hubert. Lagi akong nagkaganito. Pag ako yung ganyan, wala na. Oo, kasi mas magaan yung balat. Kaya lumilipad na siya. Ang galing. Ayun, yung puti na lang yun naiiwan. Oo nga, no. Di ba? Pag ako yan, nasayang na yung bigas. Hindi. Ay, oo. Kung ako yan, yung puti yung aalis. May iwan yung yung balat. Yan Kaya pala ang tataba ng mga manok dito. So, yung mga maliliit. Oo. Ayun, puti na lang naiwan. Wow. Ulitin ulit. Yung mga ito, yung hindi Yung mga naiwan. Imamano-mano pa din. Ulit. Ilang taon na po si tatay? No? Ilang taon na po siya? Kasi ako may kayo. Tagoy-tagon mo. 90. Wow! Grabe. I was born in 1935. Wow, 1935. Ano pong pangalan niyo po? I saw the War of the Japan in 1940. Ay, Wow. nasin mo takwa ano? Andres Arik. Andres. Andres. Arik. Arid? Alig. Arik. Alig. The meaning of Arik is honeybee. Honeybee. yung pang ibig sabihin na Honeybee. In our dialect is alig. Alig is the honeybee. Arik. alig. Honeybee. Opo. Even Andres also, ant can bite us. Ant. A-N-T, ant. Then dress, D-R-E-S-S, dress of the girls. Ah? Nabutan niya pa yung gera. Galing. Salamat po tayo. Galing. Thank you po, Taya. Thank you, Tatay Salamat Andres. po. Thank you po sa rice. Salamat po. Thank you. Hello! Dito na tayo sa transient. Inulan na tayo. Finally, Lord, thank you so much. Grabe, finally. Finally, thank you, Lord. Batad Pension and Restaurant. Umuulan na naman. Ay. Kaya nga po. Grabe. Good morning! We are now on day 3 here in Batan. This is our last day and we are now done with our breakfast and now we are preparing for our checkout na rin. What we had for breakfast, I had fried rice with tuna and John had fried rice with vegetable and egg. So far, we are enjoying our stay here in Batad. This is perfect for those who want to go back to nature and then want to have some adventure as well. So speaking of adventure, yesterday, mabilis lang kami nakaakyat sa highest viewpoint kasi may tour guide kami. So si Kuya Hubert, he's very helpful when it comes to navigating kung alin yung mas mabilis na route. Going uphill, it's quite easy kasi may lakas pa kami. From the start, we are well rested. May lakas pa, so nakaya namin siya within 45 minutes. However, nung pababa na kami, we took our time going down. Hindi kami nagmadali. We enjoyed the scenery and the view. From the highest viewpoint, we went to the Blue House. So from Blue House, we had our lunch. And then, parang kasing nakakapanghinayang na hindi ka mag-lunch doon kasi sobrang ganda ng view. And then after that, umulan. So we stayed there for a couple of minutes. And then after
umulan, we go down. And then, there's some challenges going down kasi pagpagod na rin kasi kami. So, yung pagbaba is hindi literal na pagbaba ka. So, may mga bababa ka, then aakit ka sandali, then sa bababa ka ulit. So, during going down, may nadaanan kaming stores. So, sa tours na yon, we had our quick chat with some foreigners and some locals. So, it was really fun. And then, during our stay there also, sa store na yon, umulan ulit. So, actually, it was fantastic. It was enjoyable moment na magstay sa store na yon kasi para kang nasa gitna ng terraces, you're just enjoying the view with Kuya Hubert playing guitar. It was really fantastic. So while we're going down, we met Lolo Andres. He is one of the old local here in Batad. And then what he's doing during that time is siya mismo yung nagbabayo ng bigas. Siya yung nagpe-prepare ng bigas, and then after nilang bayuin yung bigas is binabahing naman nila. And then if may natira pa, ibabalik ulit nila sa pagbabayo. So ganun yung process. Very, very manual and very, very tedious talaga siya. For those who are planning to go here in Batad, it's no-brainer. So you must really see the beauty of this nature. It's really tiring, but it's adventurous and it's really worth it. Ang mga taga-Batad ay aktibong nakikibahagi sa pagpapanatili ng terraces. Ang turismo ay tumutulong sa kanila pero may hangganan. Kailangan responsable tayong mga bisita. Kaya kapag pupunta kayo dito, mag-hire ng local guide, respetuhin ang mga taniman at iwasan ang kalat. Simple lang pero malaking tulong. Ang Batad ay higit pa sa tanawin. Ito ay buhay na kultura. Dito mo mararamdaman ang ugnayan ng tao at kalikasan. Kaya kung gusto niyo ng lugar na simple, tahimik at puno ng kahulugan, isama nyo ang Batad Rice Terraces ng Banawe, Ifugao. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang travel vlogs. Ingat kayo palagi at hanggang sa muli. Bye!